sa taong may depression. Kulang ka sa willpower, tamad ka lang, at kulang ka sa dasal. Iisa yung pinaniniwalaan ng tatlo, na kaya naman niyang gumalaw, pinipili niya lang na hindi. Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, hi, ako si Kia. I'm a professional neuroplastician. Ibig sabihin, I study how the brain works, how the brain thinks, and how the brain changes. Madalas rin natin na naririnig, lalo na sa mga nakakatanda. Wala namang ganyan ng panahon natin. At may punto naman sila. Sa panahon nila, walang pangalan yun. Yung tawag doon, malungkutin, tahimik lang siya, matigas ang ulo, may gera, may hirap, may pamilyang kailangan buhayin. So yung tanong noon ay kung paano makakaraos. Yun yung inuna nila. Pero tingnan mo yung sa language natin. Lumbay, dalumhati, pighati, panlulumo, hapis, sakit ng loob. 6 na salita yun, pero mas matanda pa sila sa salitang depression. Nandyan na yun noon. Wala lang tayong pangalan para dito. Nasa lahat ng yun, nasa loob. Yung parte ng tao na hindi nakikita. At sa Filipino psychology ni Virgilio Enriquez, ang core na pagka-Pilipino ay kapwa. Yung sense na kasama mo na yung ibang tao sa pagkatao mo. So, pag may sakit ang loob, ang unang mawawala ay yung pagpapakita mo sa kapwa mo. Umuurong ka. At sa culture natin, yung pag-urong sa kapwa, yung basa natin doon, ugali. Suplado, walang pakialam, tinatamad. Doon ang gagaling yung tatlong sinabi ko kanina. Ugali yung nakikita natin, kaya ugali rin yung sinisisi natin. So, tingnan natin kung ano talaga yung nangyayari. Sabihin natin, may nangyaring mabigat. Namatayan ka, nawalan ka ng trabaho, o matagal nang may problema sa bahay na hindi natatapos. Yung unang gagawin ng utak at ng katawan mo, magpapalabas siya ng cortisol. Ito yung stress hormone. Normal yan, at protection yan. Yun yung rason sa biglang pagkaka-alert mo, siya yung nagpapabilis ng tibok ng puso mo, tsaka siya rin yung nagpapagising sa buong katawan mo para kayanin mo yung hinaharap mo. Tapos, dapat merong receptor sa utak na pumapatay sa cortisol pag tapos na yung banta. Yung tawag dito, glucocorticoid receptors. Gagawin niya, magpapadala siya ng senyas pabalik sa utak. Sabi ng mensahe, tama na, tigil na. Ngayon, sa depression, humihina yung function ng mga receptor na yon. Nandyan pa rin yung cortisol or yung stress hormone. Nandyan pa rin naman yung receptor, yung pagsalo lang, yung hindi na gumagana ng maayos. Kaya, hindi napapadala yung senyas na tama na. So, nananatiling mataas yung cortisol natin. Hindi lang isang gabi, buwan-buwan. Isipin mo yung epekto nun. Pag yun yung bumababad sa utak ng ganong katagal. With that in mind, balikan natin yung tatlong sinasabi ng iba pag usaping depression na. Una, kulang ka lang sa willpower at disiplina. Yung willpower at saka disiplina na yan, may pinanggagalingan yan sa utak. Prefrontal cortex, specifically yung dorsolateral part, yung nasa gilid. Siya yung nagpaplano, nagsisimula ng galaw, at yung nagtutuloy hanggang matapos. Dito yung pinakamalinaw na epekto ng matagalang cortisol. Bumababa yung activity dito, so pag sinabi mong magsikap pa siya, yung apektadong bahagi mismo, yung pinapagamit mo. Parang sinasabihan mo na tumakbo ka na lang sa tao na nabalian ng paa. Pangalawa, tamad lang. 2 bagay yung nangyayari dito. Yung una, may reward system sa gitna ng utak. Dito nagtatrabaho yung tinatawag nating dopamine. Ang trabaho ng dopamine dito, sabihin sa'yo kung sulit yung effort na gagawin mo. Sa depression, humihina yung signal na yan. Nagka-experiment na about dito. Pinapili yung mga tao, madaling task na maliit ang bayad o mahirap na task na malaki yung bayad. Yung mga may major depression, mas madalas nilang piliin yung madali. Kahit tinaasan pa yung bayad dun sa mahirap, hindi pa rin nagbabago yung pinipili nila. Yung pangalawa, yung amygdala, yung alarm system ng utak. Kabaligtaran yung nangyayari sa kanya. Sa matagalang cortisol, lumalaki siya at saka mas nagiging sensitive. Mas madalas pumutok at sa mas maliliit na bagay. So, habang humihina yung nagsasabi ng sulit ito, malakas yung nagsasabi ng delikado to, wag muna. Pangatlo, kulang ka lang sa dasal. Merong maliit na part sa center front ng utak natin. Tinatawag ay Brodmann Area 25. Kapag nalulungkot ang kahit sinong tao, nag-activate to. Pero sa may mga depression, hyperactive siya o sobrang taas ng activity at bumababa lang ulit kapag nag-i-improve o gumagaling na ang tao. Ibig sabihin, yung dilim na nararamdaman nila, merong physical form na nakikita talaga sa brain scan. At hindi to kontra sa faith. Sa Catholic na tradition, matagal nang hiwalay yung tingin dito. May tinatawag na acedia o spiritual sloth. Ito yung pinipili or kusa. At iba yun sa depression na isang totoong illness sa utak at katawan. Mula pa kay St. Thomas Aquinas, tinuturo na grace builds upon nature.
Ibig sabihin, ang biyaya ni Lord nakatungtong sa biological nature natin. Kaya kapag may sakit sa katawan at sa utak, kailangan din ito ng natural na lunas tsaka medisina. In fact, mismong ang CBCP ang naglinaw sa isang pastoral letter nila na mental illness is not a sign of weak faith at hindi rin ito parusa mula sa Diyos. Ang pagpapacheck up sa doktor or sa therapist ay hindi ibig sabihin na wala kang faith. Sabi ng mga bishops natin, ang healing ni Lord ay madalas na dumadaloy sa pamamagitan ng mga doktor, ng mga psychologists at mga counselors natin. Si Mother Teresa naman, almost 50 years na nakaranas ng tinatawag na spiritual darkness. Based yun sa sarili niyang mga sulat. So kung ang darkness o lungkot ang gagamiting barometer sa pagiging kulang sa dasal, edi parang sinabi na rin natin na kulang sa dasal yung mga santo. Kaya nandun pa rin yung dasal. Pero ang utak na part ng katawan natin, kailangan pa rin ipagamot. Walang nagsasabi sa taong may sakit sa puso o nabalian ng paa na huwag ka nang uminom ng gamot or magpa-cast kasi marunong ka namang magdasal. Lahat ng brain science na pinag-usapan natin, group averages yan. Hindi mo pwedeng basta-basta i-scan ang utak ng isang tao ngayon at sabihin, aha, may depression ka. Ganun pa kabata yung science dito. Balikan natin yung neuroplasticity, yung kakayahan ng utak na magbago. Sa tao na may depression, yan mismo ang unang naaapektuhan ng sakit. Yung mismong kakayahan ng utak na magbago. Kaya pag sinabihan mo ang tao na may depression na magbago ka na lang, magsikap ka, o kayanin mo, parang pinagsasabihan mo yung driver ng coaching flat yung 4 na gulong na, i-drive mo lang ng mabilis, aabot din tayo sa pupuntahan natin. Hindi kakayanin kasi nasira yung mismong mekanismo na nagpapatakbo. Diyan pumapasok yung therapy tsaka yung gamot. Hindi lang sila pampakalma. Yung tunay na trabaho ng therapy tsaka gamot ay i-repair